Magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan at mabuti sa aming lahat. Maraming salamat sa aming pagsamba ngayon na kasama ng aming pagsamba ay ang pagbibigkas ng inyong mga kautusan at ang confession namin na nalabag namin ito. Ngunit pagkatapos nito ay mayroong assurance of the gospel. Maraming salamat that you are such a God na hindi nagtatanim ng sama ng loob sa inyong mga anak. Salamat kay Jesucristo na isinugo ninyo. At dahil sa Kanya kami ay mga matutuwid na sa inyong harapan. Kaya tulungan mo kami na patuloy pa kaming maibigay ang aming mga sarili sa inyo bilang pagpapasalamat sa ginawa ninyong kabutihan sa aming lahat. Dalangin namin gamitin nyo ang inyong salita na maging makapangyarihan upang sa ganon ay maibigay namin yung dapat na kaluwalhati ang dapat namin ibigay sa inyo. Makita nawa namin si Jesucristo sapagkat wala kaming lakas na humarap sa inyong salita. Ngunit si Jesucristo, meron siyang tangan na pag-asa para sa amin. At kung siya ay magningning sa amin, meron itong added sa amin na pagpapalakas upang masaya naming masunod ang inyong kalooban. Salamat po. Dinadalangin namin ang kaluwalhatian po ninyo ay mailathala, kaluwalhatian ni Jesucristo at benepisyo para po sa inyong mga tao. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, ang ating text ay nandoon sa huling kabanata ng Acts at finally ay nakarating tayo dito pero hihinto muna tayo sa Malta. Hindi muna tayo didiretso sa Rome. So, ating basahin yung Acts 28 verses 1 to 10. After we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer. Though he has escaped from the sea, justice has not followed him to live." He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island, named Publius, who received us and entertained us hospitably for 3 days. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. And Paul visited him and prayed, and put his hands on him, healed him. When this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. They also honored us greatly, and when we were about to sail, they put on board whatever we needed. Papalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Ang binasa po natin na ito ay yung pagpapatuloy ng paglalakbay ni Pablo bilang isang prisoner papunta sa Rome dahil meron siyang request na imbes na siya ay dalhin sa Jerusalem at doon litisin, umapila siya na humarap kay Caesar. Well, at katatapos lang natin na pag-aralan yung naganap na shipwreck na naranasan ni Pablo doon sa karagatan ng kanyang paglalakbay. At ngayon naman, sa huling bahagi ng kwento sa Acts, nabasa natin na nakaligtas si Pablo sa unos bilang katuparan ng pangako ng Diyos na natanggap niya sa isang pangitain, sa isang vision, na walang mamamatay sa kanila kahit na matindi yung unos sa kanila. They were about to jump at sinabi niya, "Teka lang, magstay lang kayo dito kasi pinangako ng Panginoon
nahaharap ako kay Caesar at walang mamamatay sa inyo. Kaya huwag kayong tumalon. Parang isa yon sa yung verse na yon sa chapter 27, ginagamit yon ng balanse ng sovereignty ng Diyos at yung human responsibility. Kumbaga, sinasabi niya doon, sinabi ng Panginoon, ito yung decree niya, walang mamamatay sa inyo. Pero pag tumalong kayo, mamamatay kayo. So, you stay here. Yun ang kalooban ng Panginoon. May responsibilidad kayo magstay at ang Diyos ang bahala na magligtas sa ating lahat. So, yun yung nakita niyang pangitain. Makakaligtas sila at makakaharap siya kay Caesar. At eto nga, nakarating siya sa isang isla na kanilang nadiscover na Malta. So, siya ay nakarating doon. We don't know kung sanay bang lumangoy si Pablo or hindi. Pero doon sa chapter 27, sinabi kasi nung captain, silang sanay lumangoy ay maunang tumalon sa tubig at pumunta doon sa land, sa dry land. At kayong hindi, magstay dito at kumapit doon sa mga, di natin alam kung isa ba siya sa mga kumapit, sa mga lumulutang-lutang na mga bagay doon sa barko at nakarating siya doon or magaling siyang lumangoy. Pero ito yung magandang nangyari. Lahat sila ay nakarating doon sa island at na-discover nila when they went there, it is the island of Malta. Hindi ito ang destinasyon ni Pablo. Papunta siya sa Rome. Alam natin yon. Ngunit ito ang kanlungan na inihanda ng Diyos para sa kanya. And by the way, yung word na Malta ay pinangalan ng mga Phoenician seafarers doon dahil ang ibig sabihin ng Malta ay parang daungan, safe na daungan at ang basic meaning is a place of refuge. Yun ang ibig sabihin ng word na Malta sa salita ng mga Phoenician. Kaya sa gitna ng matinding unos, dinala sila ng Panginoon sa isang lugar ng pahinga, sa isang lugar ng refuge. At ngunit sa ating nabasa ay hindi lang nagpahinga si Pablo dito. Dito makita natin kung normal na tao lang siya katulad natin, we would spend our time dito sa Malta nang nagpapahinga lang tayo kasi 2 weeks kang nakikipaglaban sa alon at 2 weeks kang nakipagpatentero sa kamatayan. At nakaligtas ka, siyempre magpapahinga ka. Pero dito, makita natin, hindi lang nagpahinga si Pablo dito. Sa ating nabasa, hindi siya nagpahinga lang. Dito, siya nagpalakas at naglingkod din. Gumawa siya ng mga himala, nagpagaling ng mga may sakit at pinakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa mga tao dito. At yan ang makikita natin dito. Nagbibigay ang Diyos ng kanlungan pagkatapos ng unos, hindi lamang para magpahinga, kundi i-restore ang ating lakas at ihanda sa panibagong paglilingkod. This is not the destination of Paul, pero God intended na makarating si Pablo dito bilang place of refuge, but in this place of refuge, hindi lang nagpahinga si Pablo, nag-regain siya ng lakas at naglingkod. At ganun din ang makita natin dito, when God has given us a place of refuge after ng ating mga pagsusumakit at mga problema sa buhay, hindi lang tayo para magpahinga, kundi tayo ay mai-restore at maihanda sa panibagong paglilingkod. At yan ang makita nating mensahe dito. God provides refuge after the storm, not merely for rest, but to restore strength and prepare us for renewed service. God provides refuge after the storm, not merely for rest, but to restore strength and prepare us for renewed service. Pinapakita ng mensaheng ito na ang kanlungan pagkatapos ng unos ay meron siyang layunin. Hindi ito aksidente, kundi bahagi ito ng plano ng Diyos. Whenever God has given us rest doon sa matagal nating pinaglalabanan at matinding kahirapang pinagdaanan, marahil nag-suffer ka sa isang sakit na matagal na panahon pero binigyan ka ng kagalingan ng Panginoon at yung buhay mo ay nasa relatively ease, ay meron siyang layunin.
Ang refuge na yon ay hindi para maging passive lang tayo, kundi para tayo ay magpalakas na muli. Hindi ito para magpahinga na lang tayo at wala na tayong gagawin. Kinakailangan nating magpalakas muli. Ang pahinga ay hindi katapusan ng gawain, kundi paghahanda para sa mas malalim na paglilingkod. Yan ang gusto natin. Katulad ni Pablo, maybe ang plano talaga niya is magpahinga kasi pata yung kanyang katawan, sigurado dito. Pero nakasilip siya ng pagkakataon. At dinala siya ng pagkakataon, dinala siya ng kalooban ng Panginoon doon sa mga tao, at itong mga tao nito nangangailangan. At dinala niya yung kanilang pangangailangan. Naglingkod siya sa kanila at naipakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanila. You see, katatapos lang ng unos, tapos nitong after ng Malta, ang nangyari is, fair na yung weather, okay na para maglayag, wala nang objection si Pablo, sure na siya makakarating ng Rome, hindi katulad dun sa chapter 27. Tapos, puno pa ng mga kargamento na kakailanganin nila para sa kanyang paglalakbay. You see, the support of these people kay Pablo, it is because of the ministry na ginawa niya. And we don't know ano yung naging impact nun. And maybe si Pablo hindi niya rin alam ano yung extent ng naging stay niya sa Malta. And for sure, may mga mananampalatayang naligtas dito, or kung hindi man, ay napakalaking bahagi ng mga tao sa Malta ay naligtas at nakakilala kay Hesukristo. So, ang pahinga ay hindi katapusan ng gawain, kundi paghahanda para sa mas malalim na paglilingkod. Tingnan natin si Pablo. Matapos ang matinding unos, dinala siya ng Diyos dito sa place of refuge. Doon siya nakatagpo ng kanlungan, ngunit hindi siya nanatili lamang sa pahinga. It did not stay na namamahinga. Ginamit niya ang Malta bilang stage or entablado ng kanyang paglilingkod. Nagbahagi siya ng ebanghelyo at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, challenge ito sa atin. Maybe nakikita mo yung buhay natin where okay, walang extravagant na nangyayari sa ating buhay, pero walang problema, wala ring matinding nasa magandang kalagayan ka para maglingkod sa Panginoon. Hindi ka nasa magandang kalagayan para magpahinga lang, para maging kampante lang sa buhay. Dahil ang buhay Kristiyano, hindi siya lalago, nagde-deteriorate siya kung wala kang effort na gagawin. Hindi siya nakasalalay sa gagawin mo, pero ang nature ng tao ay makalimutan ang kanyang obligasyon sa kanyang Diyos. Dahil yun yung built-in sa atin bilang mga makasalanan. Kaya nga merong isang kasabihan na ang isang mananampalataya daw, yung puso ng isang mananampalataya, para daw siyang bucket ng tubig or itimba ng tubig sa winter na kinakailangan laging i-stir up, dahil pag hindi in-stir up, magyayelo yung ibabaw at magyayelo yung buong tubig. You see, ganun din tayo. We need to work, we need to exercise our faith, we need to do yung mga means of grace para tayo lumago, unless we will deteriorate. Papasukin tayo ng mga samot-saring kaaway, mga darts at mga palaso ng kaaway. Kaya kinakailangan natin ang ganitong paglilingkod. So tingnan natin, how did Paul experience this God-given refuge? Paano ba niya ito na experience? Dalawang bagay. Nakita niya ito, yung fulfillment of promised safety, and then pangalawa, predicament turned to opportunity. Itong dalawang bagay na ito makita natin. Let's see itong fulfillment of promised safety doon sa verse 1. Sinabi ni Luke, after we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. Yung word na after we were brought safely through, we can see, kung observe natin ito, that Luke have just picked up from what he has declared from the last verse of chapter 27. Doon sa chapter 27, sinabi dito,
And so it was that all were brought safely to land. So doon sa natapos, nung binuksan niya ulit yung chapter 28, inulit niya ulit yon. So Luke is emphasizing here the safety of Paul. Binigyan siya ng safety ng Panginoon. So verse 28, chapter 28, verse 1, after we were brought safely through. Yun ang inulit niya. So Luke is emphasizing the fact that they were brought by God to safety. Ang dalawang statements na ito ay mga confirmations ng pangako ng Panginoon kay Pablo doon sa vision na natanggap niya noong nasa barko siya. At nangangamba na yung mga tao, nagtatapo na sila ng mga bagay-bagay na mabibigat at nagpaplano na yung iba na tumalon. Ang sabi ni Pablo sa kanila doon sa verses 21 to 26, since they had been without food for a long time, Paul stood up among them and said, "Men, you should have listened to me and not have set sail from Crete and incurred this injury and loss. Yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For this very night there stood before me an angel of the God of whom I belong and whom I worship. And he said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar, and behold, God has granted you all those who sail with you. So take heart, men." Sabi niya sa mga tao, "So take heart, men, for I have faith in God that I will be exactly as I have been told. But we must run aground on some island." Kinakailangan nating dumaong, mapunta sa isang island. So, magstay lang kayo, gawin niyo yung kailangan nyong gawin para makasurvive dahil pinangako ng Panginoon na tayo ay makakasurvive. So, tinupad ng Diyos kung ano yung sinabi niya kay Pablo. Makita natin dito na inulit niya, di ba? Safely nakarating siya doon. So, this is Luke emphasizing that God have proven faithful sa kanyang pangako. Makita natin dito na mapagkakatiwalaan ng Diyos kahit gaano man kalala yung pagsubok na dumaraan sa buhay ng isang lingkod niya. Kahit sobrang tindi ng unos. Dahil nangako ang Panginoon, mangyayari at mangyayari yung kanyang ipinangako. So, pero, gusto nating linawin na si Pablo, nakareceive siya ng specific na pangako dito, which is hindi naman ito binibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tao. Walang specific na pag nagkasakit ka, gagaling ka. Walang sinabi ang Panginoon na kapag na-aksidente ka ay hindi ka mauospital. Walang ganon. Ang makita natin dito na walang ganong mga specific na pangako ang Panginoon. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon na ililigtas tayo palagi mula sa sakuna. At minsan, pwede talaga tayong maging prey ng mga masasamang tao. Pwedeng tayo yung tamaan ng nangyari sa recent lamang, tayo yung tamaan ng ligaw na bala or ng isang shooting incident at talagang ikamatay natin, pero that doesn't mean hindi tayo mananampalataya. Kasi wala namang pangako sa atin na lagi tayong ililigtas sa physical harm ng Diyos. At minsan, pwede tayong masuong sa matinding problema at maging biktima ng masamang loob. Pero mayroong binigay sa atin ng Diyos na mga broader promises. Mga promises na pwede nating panghawakan. Ang isa doon is yung nasa Hebrews 13 verse 5, "I will never leave you nor forsake you." So kahit na dumaan ka doon sa matinding pagsubok katulad ni Paul, hindi ka iiwan ng Diyos. And then, pangalawa na pwede nating panghawakan. "And we know that for those who love God, all things work for good, for those who are called according to His purpose." So kahit pala all things pala, kahit na masama na pangyayari sa ating buhay, dahil kasama natin ang Diyos, it would work para sa kabutihan natin. Kahit na hirap tayo, somehow, ay merong plano ang Diyos doon at ang plano niya is for our good. Hindi man tayo makaligtas physically agad-agad. So, ang mga pangakong ito, at marami pang iba ay totoo para sa lahat ng mga anak ng Diyos.
na kahit ano man ang kalagayan natin, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, ay hindi tayo iniiwan ng Diyos at maging ang kahirapang ating nararanasan ay para sa ating ikabubuti. Dahil meron tayong kailangan matutunan. O kaya, mas malapit tayo sa Diyos because of that predicament na meron tayo. So, kung naging totoo ang Diyos sa specific promise niya kay Pablo, ganoon din, nagiging totoo ang mga pangakong ito para sa ating lahat. Itong dalawang pangako na ito, yung presensya niya at yung kanyang divine ordaining of all things para sa kabutihan nating lahat. Makakaasa tayo kasi naging tapat ang Panginoon kay Pablo on that specific promise. We can lean on sa mga pangako din ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. You see, kung naging totoo ang Diyos dito sa specific promise na ito, how much more na magiging totoo siya doon sa mga pangako niya sa atin. Kaya ang mahalaga ay matuto tayong magtiwala sa salita ng Diyos sa anumang kalagayan ng ating buhay, mabuti man o masama. You see, si Pablo, balik lang tayo doon sa pangyayari sa chapter 27. Matindi na yung kanyang kalagayan at nagpapanik na lahat ng tao sa paligid niya. Pero ang sabi niya, take heart, sapagkat maliligtas tayong lahat. Ang kailangan lang is makarating tayo sa pangpang. You see, ganon yung kanyang pananampalataya. You see, ang pinopoint out ng ating pinag-aaralan is this: learning to trust God's word during tough times of life is the best attitude while waiting for God's time of refuge. You see, itong pagtitiwala doon sa salita ng Diyos sa panahon na tayo dumadaan sa mga matinding pagsubok, ito yung magandang attitude ng ating puso habang hinihintay natin yung times of refuge na makarating tayo sa Malta. God will take us to Malta somehow, hindi man sa buhay na ito. Marahil iligtas ka physically doon sa pinagdaraanan mo ngayon, or yan na yung lot mo sa buhay na ito at hanggang mamatay ka, ay yun na yung kalagayan. Pero that doesn't mean God will not bring you to Malta. God will bring you to that place of refuge, whether dito man sa mundong ito or sa kabilang buhay. Dahil ang ultimate refuge natin ay doon sa kabilang buhay na kasama natin ang pinaka-Malta, ang totoong Malta, ang Panginoon. Kasama natin siya doon sa langit. You see, kaya ang pinakamagandang gawin is during our trials is to trust God, yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako sa mga panahon na ito. Pero hindi dahil nagtiwala sa salita ng Diyos, ay agad-agad mawawala yung ating mga pagsubok, yung mga unos, o darating kaagad ang ginhawa. You see, kahit na nandito ka sa mundong ito, nagtitiwala ka sa Panginoon, walang pangako na tatanggalin ng Panginoon agad-agad yung mga unos na yan. Ibig sabihin lang natin dito, ay kumapit tayo sa kanyang mga pangako ng kanyang presensya. Yung kanyang promise of presence. At yung kanyang pangako ng kalakasan. At yung kanyang pangako ng kaligtasan kahit sa gitna ng matinding pagsubok. You see, kaya ang tamang asal sa panahon ng paghihirap ay hindi pagkataranta o kaya yung panghihina ng loob, kundi yung matyagang maghintay na may pananampalataya. You see, katulad ni John Piper, every day daw, sa kanyang Bible reading, umahanap siya doon sa kanyang assigned text ng isang pangako ng Diyos na pwede niyang panghawakan. At kung hindi niya makita doon sa assigned text na yun, pupunta siya sa kabila hanggang sa makita siya ng pangako ng Diyos sa salita niya na pwede niyang panghawakan all throughout the day. Kasi doon tayo kumakapit kahit na meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Ang refuge na mula sa Diyos ay dumarating sa tamang oras. Madalas pagkatapos ng unos na siyang naghubog na at nagpalalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Minsan hindi tatanggalin talaga ng Diyos yung ating mga problema hanggat hindi natin
hindi napapalalim yung ating pananampalataya at pagdepende sa Kanya. Pero darating at darating yon sa tamang oras. Kaya we must not confuse trusting God with expecting instant relief. Na pag nagtatrust tayo sa Panginoon, nag-expect tayo instant yung relief. Paul endured weeks of storm before Malta. Likewise, God's refuge may not come quickly, but it will come at the right time to restore us and to prepare us for another service. You see, isa pang bagay na pwede nating matutunan dito ay yung ating buhay ay hawak ng Diyos at yung kamatayan natin ay inappoint ng Diyos. Na sabi nga ng isang commentator, na nakalimutan ko yung pangalan, we are basically immortal until God is finished doon sa kanyang mission sa ating buhay. Baga, yung inalat ng Panginoon sa ating buhay, hindi pa tayo dumarating doon. Kung hindi pa tayo dumarating doon, immortal tayo. Ano man ang mangyari sa ating buhay, tamaan man tayo ng sibat. Pero that would not be detrimental or hindi ito fatal para sa atin hanggat hindi dumarating doon sa tinakda ng Diyos. And that would give us more reason to trust God, na magtiwala tayo sa Kanya, na hindi naman tayo maging bara-bara na parang ano na lang ang gawin natin, okay lang. No, mag-ingat pa rin tayo, pero ito yung sinasabi natin, hawak ng Diyos ang ating buhay. Kaya ano man ang mangyari sa atin, after all ng pag-iingat natin, may mangyari sa atin, kampante tayo. Our life is in His hands. Kaya pwede tayong magtiwala sa Kanya. So as a challenge, during your storms in life, anchor yourself in the Word of God, trusting His faithfulness while waiting for His appointed time of refuge and restoration. Habang tayo dumaraan sa unos ng buhay, i-angkla natin, itali natin, itanikala natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos, na nagtitiwala tayo sa Kanyang katapatan habang hinihintay natin yung itinakdang panahon ng Diyos na experience natin yung refuge at yung restoration. Mga kapatid, kapag dumadaan tayo sa unos ng buhay, sa sakit, sa problema, sa kawalan ng pag-asa, ay wag kayong kumapit sa sariling lakas. Kumapit tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito yung, kung kakapit lang tayo sa sarili nating lakas, I can just imagine yung isang tao na nahuhulog sa malapit, nahulog siya sa building, pero imbes na kumapit dun sa kaya niyang i-grab na matinding, na stable na bagay, kakapit siya sa tenga niya. You see, that is kahangalan. Kaya, pag tayo nasa unos, kumapit tayo sa salita ng Diyos, huwag sa sarili nating kakayanan. Ang salita niya ay ang magiging tali ng inyong bangka. Yun yung magiging anchor sa gitna ng malakas na alon. At ang pangako niya, ang magiging bato na sandigan na hindi matitinag kahit ng anumang bagyo. Kasi huwag kayong magmadali. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay tapat. At sa Kanyang tamang oras, dadalhin niya kayo sa Malta. Sa refuge, sa pagpapahinga at sa panibagong lakas para sa panibagong paglilingkod. Hindi yung refuge ang ating goal. Kung paano yung Malta ay hindi yung destination ni Pablo. Ang destination ni Pablo ay sa Rome. Dumaan lang si Pablo sa Malta para magpahinga sa unos ng buhay. At pagkatapos ng pamamahinga ay nagkaroon siya ng kalakasan para magpatuloy sa paglilingkod. Kaya ang ating goal ay maging lalong kagamit-gamit sa Panginoon. Maaring kailangan mo ng refuge ngayon. Kailangan mo ng pahinga mula sa dagok ng buhay. Nawa ay maging goal natin ay ang mapaglingkuran at maluwalhati natin ng Diyos sa ating buhay. Even on this time of hiatus. Nandito tayo sa place of refuge. Pero habang nasa unos ng buhay, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kung ang bagyo sa dagat ay nakakatakot,
Definitely, mas nakakatakot yung unos ng buhay. Hindi natin alam kung anong unos ng buhay ang darating sa ating buhay sa mga hinaharap na panahon. Pero nakakatakot kapag personal na yung maging unos sa buhay natin. Pero alam nyo, ang salita ng Diyos ay mas matibay kaysa sa anumang dagok ng buhay. Mas matibay ang salita ng Diyos. Pwede natin siyang panghawakan. Kaya mga kapatid, si Kristo ang ating tunay na Malta. Si Kristo mismo ang place of refuge natin. Siya ang kanlungan na ibinigay ng Diyos at sa Kanya natutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Kung dito natupad yung pangako ng Diyos na safety, kay Kristo ang tunay na Malta, sa Kanya natutupad lahat ng pinangako ng Diyos. Tandaan natin, si Jesus ay natulog doon sa bangka, kasama yung mga alagad, at merong bagyo. Pero nung siya ay bumangon, anong ginawa niya? Tinaas niya lang ang kanyang kamay at huminto ang alon. Pinapakita nito na ang kanyang salita ay higit na makapangyarihan kaysa anumang unos. Unos man ng natural or unos man ng buhay ay kayang pahintuin ito ni Kristo. Ultimately, si Kristo ang dumaan sa pinakamalaking unos ng kasalanan at kamatayan noong siya'y nabayubay sa krus. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, siya ang naging kanlungan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kasi nagkaroon ng place of refuge ang mga tayong lahat dahil doon sa ginawa ni Jesucristo. Kaya kapag sinabi nating kumapit sa salita ng Diyos, hindi lang ito abstract na pangako ng Biblia, ito ay mismong pagkapit kay Kristo, ang buhay na salita ng Diyos. When we say, ikapit natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, sinasabi natin dito, you anchor yourself, yung buhay mo kay Kristo. Habang naghihintay tayo sa kanlungan ng Diyos, tandaan natin, si Kristo ang ating kalakasan at siya mismo ang ating goal. Ang mapaglingkuran siya at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung ang Malta, hindi ito yung destination ni Pablo, pero yung Malta na natagpuan natin, siya mismo yung goal. Si Kristo. Dahil siya yung place of refuge. At sa Kanya, wala na tayong hahanapin pang iba. We don't need to go to Rome anymore. We stay here sa presensya ni Kristo na ating place of refuge. And God will bring us safely through kasama si Yesu Kristo. Tingnan natin yung pangalawa. Predicament turned to opportunity, verses 2 to 10. Basahin ko lang ulit yung whole passage. After we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to another, "No doubt this man is a murderer. Though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live." He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said that he was a god. Now, in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island named Publius, who received us and entertained us hospitably for 3 days. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. And Paul visited him and prayed and put his hand on him, healed him. And when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. They also honored us greatly, and when we were about to sail, they put on board whatever we needed. You see, gusto kong pansinin natin dito, the viper bite was seen as judgment, but God turned it into Paul's opportunity for ministry. The question is, bakit kayo na kailangang makagat siya ng viper? At nilagay pa talaga ni Luke dito. Pero makita natin dito yung
yung kanilang expectation, yung kanilang interpretation ng pangyayaring ito. Sinabi nila, although itong tao na ito naligtas doon sa sakuna, yung judgment ng Diyos, hindi hinayaan na siya ay mabuhay. At tinuklaw siya ng ahas at siya ay under judgment ng Panginoon. But God turned it into false opportunity for ministry. Pero gusto kong makita natin dito, ito ang madalas na katanungan ng mga tao kapag may sakuna na nangyari sa isang tao. Diba? Na ito yung tanong niya, bakit nangyari ito? Maybe meron siyang ginawang masama. Pero si Job, alam natin, si Job at yung blind man sa John chapter 9 and 10, you know John chapter 9 and 10, ang tanong ng mga Pharisees bilang test kay Kristo, kay Jesus, sabi niya, sinong may kasalanan? This man or his parents? That he was born blind. Yun yung lagi sinasabi ng mga Pharisees. Pero ang sabi ni Kristo, neither this man nor this parent have sinned, but that the kingdom of God may be declared. You see, hindi laging ganon ang judgment dapat, pero ganon tayo bilang mga tao ng Diyos. Takot tayo sa sakuna at ini-interpret natin palagi yung sakuna is something na punishment ng Diyos. Pero that doesn't necessarily mean that way. At nung walang nangyaring masama kay Pablo, ay nagbago yung kanilang perception. You see, dali ng transition. Hindi namatay si Pablo. Hindi siya pala judge. Actually, siya ay Diyos. You see, ito yung mga tao na ito, hindi talaga pwedeng sandalan lang yung kanilang judgments. Pero anong dahilan kung bakit nakagat si Pablo ng ahas? We can see na pagkatapos ng incident na ito ay sinabi ni Luke na tinanggap sila ng chief Roman official ng Malta na si Publius. Tinanggap sila sa kanyang bahay ng 3 araw at habang nandoon sila, sinabi ni Dr. Luke, sabi niya yung tatay, diba, kasama niya si Dr. Luke yung tatay daw ni Publius nagkaroon ng sakit. Meron siyang lagnat at yung ang sakit niya is yung sakit sa tiyan. Yung word na binanggit dyan is masakit yung tiyan niya, may diarrhea, at ito ay nakakamatay nung panahon na yon. Binisita siya ni Pablo at pinagaling. After nito, lahat na ng may sakit, pinagaling niya doon sa lugar na yon. Pumunta sa kanya at pinagaling lahat ni Pablo. Well, ang sabi ni Luke, they honored us greatly. Doon sa naging ministry ni Pablo na yon, they honored us greatly. So, ibig bang sabihin nun ay si Pablo lang at saka si Luke at yung mga kasama niya, sila lang yung in-honor niya at hindi ang Diyos. Knowing Paul, hindi niya hayaan na i-honor siya ng mga tao at siya lamang ang i-honor. Knowing Paul, magpapatira pa siya at wawasakin niya yung kanyang damit at sasabihin niya, hindi kami ang dapat yung paglingkuran. Hindi kami si Jupiter, hindi kami si Mars, hindi kami mga Roman gods na katulad ng iniisip nyo. We are just the servant of God whom the power belongs from. Kaya hindi niya hayaan na parangalan siya ng mga tao. For sure, they preach Christ to them who is worthy to be honored. And yun naman talaga ang di ba sa Acts, makita natin ano yung layunin, bakit mayroong signs and wonders. This is to back up yung pinipreach ng mga apostles. Yung pinipreach niya, this is something na hindi ito gawa-gawa lang namin. Ito ay galing sa Diyos. At para makakita kayo, maintindihan nyo that this is from God as bilang pagpapakita ng authority, they will perform a miracle at igagrant ng Diyos yung miracle na yun. You see, yun yung nangyari dito, I suppose, na hindi lang siya nagpagaling. Pinakita niya rin yung kaluwalhatian ng Panginoon. He preached the gospel. That's why they honored these people greatly, not in the sense na in-honor lang, but in-honor din nila yung pinapangaral ni Pablo at si Jesucristo mismo.
And we don't know kung gaano yung extent na naging ministry ni Pablo doon. Marahil naligtas ang malaking population ng Malta. Burin mo yun, dapat ay malaking problema at pagkapahiya sana ni Pablo ay ginawa ng Diyos na opportunities for ministry. Imagine this, 2 weeks na nakipagpatintero si Pablo sa kamatayan dahil sa shipwreck na naranasan niya sa dagat. For sure, pagod na pagod siya. Pero imbes na gugulin ang kanyang oras sa Malta sa pamamahinga, ay kinuha niya ang pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. You see, isang opportunity na ito. Hindi niya sinabi, teka lang, pagod kami. Pagod kami na dito sa sugatan at pata yung aming mga katawan. Wala kaming time magpagaling. Kami ang nangangailangan ng kagalingan ngayon, ng restoration at ng lakas ngayon. Pero hindi ginawa yun ni Pablo. He took that opportunity to minister. And what's the point na pinapakita ng ating text? The time of refuge is not a time to be passive. It is a platform for service when opportunity comes. So, hindi ito time para tayo ay magpahinga. Ito ay panahon para gawin natin yung pamamahinga na ito bilang stage kung saan pwede tayong maglingkod ng mas effective. Mga kapatid, ang panahon ng refuge pagkatapos ng matinding unos ng buhay ay hindi panahon ng pagiging tamad o walang ginagawa. Ito ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para makapaghanda at makapaglingkod muli. Si Pablo, kahit pagod na pagod siya mula doon sa kanyang naranasan, hindi siya nagpakasasa sa pahinga. Ginamit niya ang pagkakataon dito sa Malta para paglingkuran ng Diyos. Nagpagaling siya, nagbahagi ng ebanghelyo at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ang kanlungan ay yung place ng refuge ay hindi ito yung goal, kundi tulay patungo sa mas malalim na paglilingkod. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kagalingan o kaya ng alleviation of whatever na predicament ng buhay mo, hindi yan ang goal. Hindi yung rest na yan ang goal. The goal is to regain strength and to serve Him in another level. Maybe you are in Malta right now. Walang masyadong problema. Hayahayang buhay. Everything is working as they should. Hindi katulad dati na hikahusang buhay mo. Ngayon, mas maganda ang kalagayan mo. Dahil marami kang dalawang trabaho, 3. O kaya isang trabaho pero it was good. Wala kang mga hinahabol na mga pending, na mga utang. Wala kang pinoproblema sa finances. Magandang buhay mo. You may be living in a place na comfortable. At nagpapasalamat ka sa Panginoon doon. Hindi ka nagpapakasasa lamang doon. You are giving your life in gratefulness sa Panginoon. Pero hindi sapat na nagpapasalamat lang tayo sa Panginoon. Hindi ito ang panahon para magpakalango tayo sa pahinga at pagpapasalamat lang sa Panginoon. Kundi ito yung panahon para maglingkod sa kaharian ng Panginoon. We must take all the opportunities to be of service sa kingdom, lalo na ngayong wala tayong masyadong ginagawa. Wala tayong masyadong battles na pinagdadaanan. Walang taong walang battles. Pero relatively, mas maganda yung buhay mo ngayon. Pero ito yung tamang panahon para mas maglingkod ka. Wala kang pinagdaraanan. So bilang hamon sa atin, see your Malta moments as either platform or preparation for service. Because God may be equipping you to serve Him more. God may be equipping you to serve Him more. Marahil nagdaan tayo sa matinding pagsubok. At nung matinding pagsubok na yon, napigilan tayo sa mga ministries na kailangan natin gawin. Maybe dumaan tayo sa pagpapalo ng Diyos. At during those times na pinalo tayo ng Panginoon, nahirapan tayong bumangon muli. Pero nandito na tayo sa restoration. Nandito na tayo sa Malta. We are now in the place of refuge. Huwag tayong magmukmok
at mabuhay doon sa shipwreck na nangyari sa buhay natin. Mabuhay tayo ngayon na standing in Malta. Tayo ay nasa platform wherein we can be used by God faithfully, mightily, kaysa doon sa panahon na bago tayo na shipwreck. Maybe bago ka pinalo ng Panginoon, bago ka nagkaroon ng problema sa kasalanan, bago ka pinalo ng Panginoon, maganda yung kalagayan mo. You are on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Pero somehow, nakalingon ka at doon pumasok ang kasalanan sa buhay mo at niyakap mo. And then, shipwreck ang buhay mo. Now that God has placed you in this place of refuge, mas maganda yung kalagayan mo ngayon kaysa nung dati bago ka nagkaroon ng pagsubok. Maybe sinasabi mo, dati marami akong ministry, ngayon nawala. Pero alam mo, dahil nasa Malta ka ngayon, naranasan mo na yung pagpapalo at restoration ng Diyos, you are in a better place right now to minister. You are in the place right now na pwede mong sabihin yung experiences mo. God has been good to me. Na hindi niya ako hinayaang magbulusok sa kasalanan. God had disciplined me. And now, ito yung pwede kong sabihin sa iyo. God is faithful during those times of trials ng buhay ko. You see, this is, when you are in Malta, don't waste it. Huwag mong sabihin na, ang tindi ng pinagdaanan ko, di muna ako maglilingkod. You seize all the opportunity. Because maybe may mas matinding shipwreck na darating sa buhay mo. And when you don't seize itong opportunity, itong Malta moment mo, there may be no more Malta for you dito sa buhay na ito. Maybe ang susunod na Malta mo is your final Malta. That is in heaven. Now is a time to regain strength. Now is a time to seize all the opportunity to serve God more. Mga kapatid, ang Malta moments ay hindi aksidente. Ang mga ito ay mga panahon ng kanlungan na binibigay ng Diyos. Minsan para makapagpahinga, minsan para makapaghanda, at minsan para makapaglingkod. Kung minsan iniisip natin na ang pahinga ay katapusan ng ginhawa, pero sa Diyos, ang pahinga ay paghahanda para sa mas malalim na paglilingkod. God will never, kumbaga, hindi mo kayang i-exhaust yung pwede mong ibigay sa Diyos. Hindi lang para mag-gain at ma-gain mo yung kanyang blessings, kundi just because God has given you your Malta, it is your reason to give your life more. Kaya is to give your life to the fullest. Kaya ang tanong, kapag binigyan ka ng Diyos ng Malta moment, panahon ng kanlungan, panahon ng pahinga, gagamitin mo ba ito para sa sarili lamang? O gagawin mo itong platform para sa paglilingkod? Alam niyo, ang Diyos ay tapat. Ang bawat Malta moment ay hindi sayang. Ito ay hakbang ng Diyos para ihanda ka sa iba pang pagkakataon sa paglilingkod. Kasi, di ba, ang ganda when the chief of staff has picked you para isama in-enlist ka sa isang mahalagang misyon. Di ba, meron siyang certain feeling na you're doing a noble and honorable task. At meron tayong dignidad doon sa bagay na yun, natutuwa tayo. God will always enlist you. God will always use you. Hindi siya matatapos sa iyo dahil lamang sa isang kasalanan. Ganun yung biyaya ng Panginoon, pwede kang i-restore. At gagamitin ka ulit ng Panginoon. Ganun ang Diyos. Hindi siya nauubusan ng pwedeng gawin sa buhay mo. Nung tayo,
And then, we can see na si Kristo ang ating tunay na Malta. And I want to emphasize that. Ulitin ko, si Kristo ang tunay na Malta. Siya ang kanlungan na ibinibigay ng Diyos. Hindi lamang para makapagpahinga, kundi para tayo ay magpalakas at mahihanda sa paglilingkod. Alam niyo, nung tayo ay lumapit kay Kristo, natanggap natin ang kapahingahan na kanyang ipinangako. Doon sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." When we come to Christ, binigay niya yung pangako na yon. He gave us rest. He gave us this Malta. Pero tandaan natin, ang kapahingahan kay Kristo ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda para sa mas malalim na paglilingkod tulad ng mga alagad na pagkatapos ng resurrection ni Yesu Kristo, God has given them the Spirit for them to serve Christ more effectively. He went on kasama yung power ng Panginoong Jesucristo. At dahil doon, sila ay ginamit ng Panginoon. And much of our New Testament were written from them. Written by them. At meron tayong mga ganitong mga accounts sa Acts because of them. You see, ang Diyos, whenever He is giving us rest, He is preparing us for something better para sa atin. Pero tandaan natin, ang kapahingahan kay Kristo ay hindi katapusan. Gawin natin ito na panahon para makapaglingkod pa sa Panginoon. Kaya bawat Malta moments ay paalala na si Kristo ang ating kanlungan at sa Kanya ang ating pahinga ay magiging stage para sa paglilingkod at kaluwalhatian ng Diyos. Kasi para din dito sa ating mga kaibigan na wala pa kay Yesu Kristo, marahil nakikinig ka ng sermon na ito and hindi ka makarelate, pero ito lang yung tandaan mo. Kung wala ka pa kay Yesu Kristo, at malamang ikaw ay nasa gitna ng unos ng buhay, pagod, sugatan, walang direksyon, katulad sa shipwreck, you are being tossed to and fro. Ang tunay na Malta ay si Kristo. Siya ang kanlungan na ibinibigay ng Diyos para sa pagod na kaluluwa. Sa Kanya matatagpuan mo ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa Kanya matatanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan at ng bagong buhay na puno ng pag-asa. Kung si Pablo ay nakatagpo ng kanlungan sa Malta, ikaw naman ay makakatagpo ng walang hanggang kanlungan kay Kristo. Ang pahinga ay binibigay niya ay hindi pansamantala kundi walang hanggang kapahingahan sa Kanyang presensya. Kaya kaibigan, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Lumapit ka kay Kristo at magtiwala ka sa ginawa niya sa krus. Sapat na yon. Yung ginawa niya kay Yesu Kristo sa krus, ito lang ang tanging paraan para matamo mo ang kanlungan na kailangan mo. Para sa atin, ang mga mananampalataya, trust God during our trials. Serve God during our refuge. When we are in trials, you trust God. When we are in a place of refuge after our storm, you serve Him more. Kaya bilang conclusion, God provides refuge not only to restore us, but also to expand His mission through us. And praise God for that. God is using us in His great plan sa pagsakop ng mundong ito. Tayo manalangin. Lord, we are grateful for our shipwreck. Nakasama ka namin. And we are celebrating during those times of Malta when you have alleviated all our pains dito sa mundong ito. And help us, Lord, to appreciate it by sa paraan na para kaming mga sundalo na laging nakakasa yung aming mga sandata para maglingkod at gamitin para sa service ninyo. Hindi para i-gain yung favor ninyo, but to give our life because of the great Malta that you have given us on the cross. Great salvation, great refuge that we have received
from that cross, from the, dahil dun sa sobrang laking pag-ibig mo sa amin. Tulungan mo kami to give our life sa inyo and to be of service sa inyo. Thank you for this opportunity. Tulungan mo kami na i-apply ang lahat ng ito at bigyan mo kami ng kakayanan ayon sa iyong biyaya. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.